Magandang araw mga kaibigan. Narito ako muli upang ibahagi sa inyo kung paano gamitin ang green screen effect para sa inyong subscribe button gamit ang video editor na CapCut. Ang CapCut, kaibigan, ay free at paid version. So ikaw nang bahalang mag-decide kung free ba or may bayad ang gusto mong gamitin. Pero dito sa video na to, ang gamit ko lamang ay free version na CapCut. Satisfied naman ako sa performance nito. Dito sa guide ko, sinisigurado ko na matututunan mo ito, kaibigan. And I'm sure na mag-enjoy ka rin sa tutorial na to kasi nga dito, malalaman mo na hindi pala ito mahirap at napaka-easy lang pala nitong gawin. Kahit na sa isang newbie na katulad mo. Pero bago tayo magpatuloy sa tutorial na to mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video natin. Alright, tara nang mag-dive sa aking cellphone screen at nang masimulan na natin ito kung paano gawin. Siyempre kaibigan, ang una nating gagawin ay mag-create muna tayo ng project. So i-click lamang natin itong new project and then hanapin natin yung video na gusto nating lagayan ng subscribe button. Let's say ito. Ini-add ko yan and then mag-add pa ako ng iba pang video ko. And then ang halimbawang ang format ng inyong video is pang long form ng YouTube. So ito ay pang long form din itong ginawa kong format na to. So ngayon ang gagawin ko dito ay isiset ko yung ratio. So kung ito ay pang long form, dapat 16:9. So i-adjust lang natin yung ating clips o yung video para mag-fit sa sukat na pang long form na video. And then ganun din yung iba pang video. Siguraduhin natin kaibigan na tama na ang ating pagkakasunod-sunod ng video bago tayo maglagay ng subscribe button. Kumbaga i-edit muna natin ng tama ang ating mga video at pagka na-edit na natin na talagang tama na yung pagkakasunod-sunod nito. So dito naman, ang susunod natin gagawin isang maglagay ng subscribe button na merong green screen effect o may background na kulay green. So kaibigan, upang malagyan mo ng green screen na subscribe button ang iyong video, so i-click lang natin itong overlay. And then i-click natin itong add overlay. So ngayon dito sa album, kung saan man ninyo na i-save yung video na subscribe button, puntahan nyo yung video na yun, yung folder na yun. So, ito yung aking green screen na subscribe button. So, yan siya, no? Ito at puno nga siya ng kulay green na background. So, kapag ina-add na natin yan at ginawa nating overlay, so matatabunan ngayon ang ating video. Kahit nandiyan na yung subscribe button, mag-play na siya ng ganyan, ang problema dyan is yung background. So, yan yung kinakailangan natin tanggalin upang hindi matabunan ang ating video. So, ang gagawin natin dyan, i-click muna natin itong overlay na in-add natin. And then, dito sa baba ulit, hanapin natin yung cutout. So, i-click natin yung cutout. And then, piliin natin itong chroma key. So, dito sa chroma key, meron siyang color picker. So, i-move lang natin yan. And then, naka-highlight na yung color picker. So, dito naman tayo pupunta sa intensity. So, click natin itong intensity. And then, i-adjust natin yung bar na yan. Ayan, tingnan natin at i-drag natin yan. Ayan, wala na yung background na kulay green. Let's say hindi ka satisfied, no? So, i-click ulit natin yung chroma key and then baguhin natin itong intensity hanggang sa mawala yung mga nakikita mo na kulay green. At kung kinakailangan din na loads, pwede mong pindutin din itong shadow. So, pwede ka rin maglagay ng kaunting shadow dyan kung like mo. Depende yon sa green screen na gagamitin mo. And then, i-click mo yung OK. And then, syempre, dapat i-preview mo yan. Preview mo siya kung talagang okay na siya. At ngayon, let's say, sabihin natin na gusto mong ilagay ito sa ibang position, ano? Halimbawa dito. O halimbawa dito sa may bandang itaas. O kung saan mang parte ng video mo ito gustong ilagay. So, pwede mo rin siyang i-resize. So, i-click mo lang yung overlay na yan and then, pagsasabihin mo ngayon yan na pipindutin ng dalawa mong daliri kung cellphone ang gamit mo, and then, mariresize mo na siya. Kung paliliitin o palalakihin. Depende na yun mga load sa inyo. Kung ano yung gusto nyo size. And then, ang gagawin nyo lang guys sa susunod dyan, para hindi na kayo mahirapan pang mag-add nito, sa existing na ginagawa yung video, i-copy nyo na lang yan. So may option naman dyan na copy. And then i-drag mo na lang yan sa may bandang hulihan siguro o sa middle o saan mang parte ng iyong video. So ganyan lang guys ang pag-add ng overlay and syempre
Ito naman sa bandang itaas na yung merong arrow up, andi dito yung resolution. Kung ilan yung resolution na gusto mo, kung ilan yung frame rate, kung gusto mo smoother playback, pwede mong isagad yan. And then, pindutin natin itong arrow up na ito upang ma-export ang inyong video. Ayan. So, ganyan lang mga kaibigan ang paglagay ng green screen gamit ang ating cellphone. At ang software na gagamitin natin is itong CapCut Video Editor. Ito'y libre lamang at madadownload natin sa Play Store. Just in case na wala pa kayong ganitong application, puntahan nyo lang ang Google Play Store and i-search nyo yung CapCut. Libre lamang po yan. Ayan, okay na po siya. Kung kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang video na ito at natuto kayo sa tutorial kong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para sa iba't iba pang mga tutorial at helpful tips dito sa ating channel. Makakatulong ito sa ng iyong kaalaman at komunidad. Kung kayo nga pala mga kaibigan ay may katanungan o suggestion para sa susunod nating video, huwag mahiyang mag-comment sa video na ito sapagkat ang inyong comment ay napakahalaga sa amin. Abangan nyo nga pala mga kaibigan itong susunod nating video na papamagatan kong benefits of removing video gap. Dito sa video na to is gagamitin pa rin natin ng CapCut. So dito alamin natin kung bakit mahalaga ang pag-aalis ng mga puwang o video gap sa inyong mga YouTube videos. Ito ay may magandang epekto kaibigan sa iyong channel. Tulad ng mas mataas na engagement, mas magandang karanasan para sa mga manonood, at mas mataas na retention rate. Malalaman din natin kung paano ito makakatulong sa SEO at ad revenue. Kung kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa karagdagang pang mga tips. Maraming salamat mga kaibigan sa pagtutok sa video nito. At hanggang sa muli, magpatuloy kayo sa pag-create at pagtuklas ng mga bagong kaalaman sapagkat makakatulong ito sa inyong paglalakbay dito sa mundo ng YouTube. Ingat palagi mga kaibigan and see you soon.